operate or mag-procedure ng mga board repairs kung wala kang microscope kasi maduduling ka talaga sa sobrang liit. Mas maliit pa sa buhok mo minsan. Alright, question and answer portion tayo. Galing kay Sir Kurt Joshua Vivas. Sir, pa-content po ng basic electronics equipments para makapagsimula at makaayos ng iba't ibang hardware. Salamat po. Shout out rin po, sir. So, number one, shout out sa inyo, Sir Kurt Vivas. And to answer your question, at the top of my mind, ang pinaka-importante natin when it comes to electronic repair, number one is a set of multimeter testers. So, mapa-digital or analog, depende sa'yo. Pero sa akin personally, doon ka na lang sa digital para at least may auto-adjust kasi yung mga multimeters na natin ngayon. So, hindi ka na mahirapan maglipat-lipat ng settings. Pindot ka na lang ng pindot. This is very important because this is the number one diagnostic tool that you will be using. So, pagka may mga short or may mga iba-ibang values kayong hinahanap, kahit sa akin ngayon, day in, day out, multimeter tester lang talaga ang panlabang ko sa pang-umpisa ko. Number two is a soldering iron. So ito ang pantunaw natin ng mga tingga. Kilalang kilala na po ng lahat sa mga nagdi-DIY in the community natin. Mapa-technician, mapa-hindi. Soldering iron is another one. Siyempre yung kasamang tingga nito, meron tayong mga different dito, pero leaded solder or yung may flux core na solder, basta whatever, kung ano yung okay sa inyo based from your experience, kasi ako ang dami kong dinaan ng mga flux tsaka soldering na tingga bago ko na nail down yung pinakagusto ko. And a microscope, you will definitely need a microscope. Hindi naman kailangan ganito, kahit yung mumurahing camera lang na microscope. If you are repairing motherboards, circuit boards ng cellphone, kasi napakaliit ng components ng ganitong mga devices. So kahit malinaw 2020 ang mata mo, hindi mo kayang mag-operate or mag-procedure ng mga board repairs kung wala kang microscope kasi maduduling ka talaga sa sobrang liit. Mas maliit pa sa buhok mo minsan ang component na nasa motherboard. So yung mga ganong kaso ang hirap. And last but not the least is optional pero highly recommended is a set of or isang machine tinatawag nating hot air. So itong hot air, pagka nag-repair kayo ng mga motherboard, minsan kasi mahirap gamitin ang soldering iron pantanggal. At ang mahirap din kasi dyan, these are SMD, surface mounted devices. That being said, nakadikit lang to sa motherboard, as in nakapatong lang siya tapos nakadikit siya gamit yung mga solder. So para matanggal yan ng mas maayos at mas malinis, kinakailangan ko ng hot air. As to hot air, it will depend on your needs. Kung mag-cellphone repair kayo, merong mga hot air na mumurahin lang na kaya naman kasi hindi kailangan ng ganong katinding init ng mga cellphone boards compared to laptop and desktop motherboards, kasi ang lalaki ng board, so mas kailangan ng mas malalaki at mas maiinit na hot air para matanggal mo yung mga components. So yun lang po, top 3 or top 4 what na nasa utak ko na highly recommended na panimula para sa mga technician. So sa mga may mga question dyan, follow lang kayo dito sa PowerTech. Salamat!